the Justice Committee continues its hearing on the impeachment complaints filed against President Marcos. And for the latest, we have Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano ang tinalakay ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint? And what are the highlights? Yes, good afternoon, Lord Denise. Dito naman sa House of Representatives, narinig na rin natin kanina na suspended muna yung preliminaries dun nga sa mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Technically, ang agenda kasi for today ay mapagbotohan nga ng members ng House Justice Committee, pati na rin ng mga endorser yung sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaints. So kanina narinig natin yung discussion dito sa impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus na endorsed ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. At dito nga nakita natin yung 5 offenses na tinalakay nila. So una na dyan, yung kidnapping nga ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Marami na tayong narinig na mga mambabatas dun sa hearing kanina na parang insufficient in substance nga daw ito dahil parang wala namang legal basis pa itong pinaparatang na kidnapping alleged kidnapping kay former President Rodrigo Duterte. Pangalawa dyan ay yung alleged substance abuse as per the statement daw of Senator Amy Marcos nung babalikan natin nung INC rally nga noong November. At ang sunod naman dyan, yung pangatlo ay yung pag-allow daw sa program appropriations simula 2023 hanggang sa budget ng 2026. Tapos yung pang-apat naman ay yung alleged involvement naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-receive daw ng kickbacks sa flood control projects. At yung panglima ay yung pagbubuo daw nitong Independent Commission for Infrastructure kung saan sinasabi na ginawa daw ito ng presidente para nga daw maprotektahan o mapagtakloban yung allies niya na allegedly involved din sa flood control scam. So yan yung mga naging discussions, and actually bago pa magsimula yung discussions dito sa 5 offenses nga na natalakay sa House Justice Committee hearing, nagkaroon din ng votation itong mga mambabatas kung whether or not magkakaroon nga ba ng discussion dun sa annexes na nakapaloob dun sa impeachment complaint. Noong una, sinasabi ni Representative Laila de Lima na hindi naman daw kinakailangan dahil allegation of facts nga ang importante dito sa sufficiency in substance. Kumbaga, kailangan ay sapat yung mga reklamong ilalagay nila para nga makita kung kailangan bang mag-push forward nitong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nag-object dyan si Representative Terry Ridon kung saan nga nagkaroon na ng votation, and with 24 not in favor na i-exclude yung annexes, pinagpatuloy nila yung discussion and determination of the sufficiency in substance kasama yung annexes ng impeachment complaint. Denise? Kanina, bago i-adjourn may isang membro ng panel na nagsuggest siya na pagbotohan na natin to. Tapos, mukha kasing ang lumalabas pag pinakinggan mo yung mga discussions, halos pare-pareho sila ng mga nagiging opinion. Ang nagkaroon lang ng pagtatalo siguro pagdating doon sa, sa questioning, parang wag nyo tanungin itong endorser, si Congressman Nisay, kasi hindi naman siya yung complainant at hindi siya may sala. Wag nyo siya interrogate. So, Amy, bakit nagdesisyon sila na isabay na bukas, Wednesday, yung voting sa pagsiyasat doon sa complaint ng Makabayan Block? Kanina nga, Lord, narinig natin bago officially and formally isuspend itong session, pinaliwanag naman ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na kinakailangan pangaraw din ng oras para mag-ponder, para mag-decipher dun sa mga information na nakuha nga nila dito sa first impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon kasi ongoing, may press conference tayo, kasama din sila Representative Terry Ridon, Representative Joel Chua at si Representative Luistro, kung saan sinabi din kasi nila dito
na kaya rin sinuspend itong hearing muna ay dahil may mga aabangan pa rin tayong sessions dito sa Kamara. Maya-maya sisimula na rin yung ethics committee, yung mga reklamo na ipinasa laban sa ilang mga kongresista. Kabilang na nga rin dyan yung reklamo laban kay Representative Kiko Barzaga kung saan nga nag-serve siya ng 60-day suspension. So, ang siste kasi dito sa Kamara, since hindi allowed yung media talaga na pumasok doon sa magiging hearing ng Ethics Committee, abangan na lang din natin kung ano nga ba yung magiging siguro press conference o kaya kung may masasabi ba si Chairperson JC Abalos tungkol naman doon sa mga mapapagdiskusyon na naman sa Ethics Committee. So, marami na rin daw kasing members ng Justice Committee yung nag-e-excuse dahil nga may mga committee hearings din daw sa ibang komite naman na kinakailangan din at gusto rin nilang attendan. Sisipag ng mga kongresista natin. Ano ba yung lumalabas sa usapan na gusto nilang extend, may mga gustong i-extend yung suspension ni Congressman Barzaga? Tama ba, Amy? May mga narinig na tayo na ilang miyembro nga ng Kamara na dahil kung maalala natin nung nawala si Representative Romeo Acop, nagkaroon din ng statement dyan, si Representative Kiko Barzaga. At actually, hindi lang extension ng suspension ang hinihiling kasi kung marinig natin nung nagkaroon din ng press conference si Deputy Speaker Ronnie Puno a few weeks back, sabi niya na baka pwede na expulsion na nga lang din daw ng ipatawad dito kay Representative Kiko Barzaga dahil nga sa ethics na ipinapakita niya na unlikely of being a congressman nga raw. Ako, paano na yung mga meow sa Kongreso? Wala nang kakanta. Wala nang kakanta. Wala nang mga ngalmot din. Nako. Okay, Amy, babalik ako sa usapin ng impeachment complaints. Again, so after the Justice Committee, in case the complaints against the President are deemed to be, or declared rather, sufficient in substance, where do they go? What's next? Baka pwede mo kaming bigyan ng timeline. Yung pinaliwanag nga rin yan kanina ni Representative Luistro, magpo-proceed daw sila sa Step 3. So dito sa Step 3, yung committee will issue a notice to the respondent kung saan pwedeng magbigay ng reply itong respondent mismo doon sa House Justice Committee. Pero kanina nakita rin natin dun sa naging press conference naman sa Malacanang, wala pa raw paghahanda yung defense team naman, yung legal team ni President Bongbong Marcos, pero irerespeto naman daw nila itong proseso ng impeachment nga laban sa kanya. So once maging sufficient itong hindi natin sinasabi na magiging sufficient in substance, pero if ever lang maging sufficient in substance nga ito, ay magkakaroon na ng notice na ibibigay ang Justice Committee doon sa respondent, which in this case is President Bongbong Marcos. At yun nga, magre-reply siya. Pero if hindi naman daw sufficient in substance, ay madidismiss na itong impeachment complaint laban kay PBBM. Ito, kung sa Senado ay may mga nagbabangayan dahil sa issue ng West Philippine Sea, dahil sa pagkampi versus pagtuligsa sa China, may bersyon din ng Kongreso. Dalawang kongresista, yung isa, pinapabawi niya yung speech ng isa kasi nananawagan ng hinahon daw tungkol sa mga pag-express ng opinion na may kinalaman sa China. Yes, kahapon doon sa plenary session ay nagkaroon nga rin ng sagutan dito yung ilang mga mambabatas tungkol naman yan sa West Philippine Sea. Though kailangan pa rin natin itackle din yan dahil may plenary sessions pa naman sa susunod na araw. And mas na-overpower nga din itong issue ng impeachment. So medyo i-review muna natin para wala tayong maling masabi din. Pero nakita natin kahapon na may ilan ng mga congressmen yung nagsalita tungkol din dito sa issue ng West Philippine Sea. Oo, si Congressman Rufus Rodriguez ay pinapabawi niya yung speech ni Congressman Libanan. Kasi si Congressman Libanan sabi niya, dapat maging mahinahon sa mga sinasabi tungkol sa West Philippine Sea. For the first time yata, unprecedented na may nag-call na bawiin yung speech. Bihira yun. Oo. At bihira din na tumaas ang ganun ng boses si Congressman Rufus Rodriguez. Anyway, may tanong ka pa, partner? Yung sa Amy, sa impeachment naman,
versus Vice President Sara Duterte. So today, virtually the first day of the process dahil ikakalendaryo na yan. Ano? At what can we expect? Well, yung kaya Vice President Sara Duterte, kung babalikan din natin yung nangyari dito no sa House of Representatives kahapon, dalawang impeachment complaints din yung natanggap ng Office of the Secretary General tungkol naman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Technically, nasa process pa siya na ipapasa pa lang ng Secretary General sa Speaker yung mga impeachment complaint na ito. At once na mapasa nga ito sa Speaker, doon pa lang magsisimula yung counting din nung 10 session days para nga maitawag ito sa order of business. And same process lang din naman, no, Denise, kapag naitawag na ito sa order of business, marerefer na ito sa House Justice Committee kung saan doon na rin nila pag-uusapan kung sufficient in form and in substance itong mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, pero may inaasahan ba na third or fourth impeachment complaint na ipa-file para against kay VP Sara? Actually, kahapon may narinig tayo no na baka raw meron ulit impeachment complaint na ipasa this morning. Pero nung nag-abang-abang tayo dito sa Kamara starting around 8 a.m. kasi yun daw yung oras ng filing, wala naman tayo nakita. May narinig din tayo na si former Senator Trillanes ay magpa-file din. Pero nung tinanong natin siya kagabi kung may plano nga daw bang mag-file, nasabi niya naman nakasama na raw yung impeachment complaint na ihahain niya sana doon sa na-file na impeachment complaint kasama nga si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, pati na rin si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. So nandun na rin yung reklamo nila kasama dun sa reklamo ng mga civil society groups na nag-file kahapon. Yun yung pangalawang impeachment complaint na natanggap laban kay VP Sara. Alright, ang mananaliksik mamaya na si mobile journalist Amy Atienza.